So, brothers and sisters, are we ready? Ganda tingnan pag pare-pareho tayo ng nakaputi, no? Hindi pa na natin iset yan, ano? Yung paglinggo, something blue, something in green, no? Ha? Oo, color coding. Ganda rin yung, ano tayo. Okay. Parang, ano, di ba? So, as we celebrate mamaya, no, our communion, sinicelebrate natin yung World Communion Sunday. No? Kaya ang buong mundo ay sama-samang ginugunita. May mga churches kasi na hindi sabihin natin weekly, no? Tulad tayo, hindi tayo weekly. But today, lahat po ng churches, mga Christian churches ay nagkaroon ng communion because of this World Communion Sunday. No? At alam ko for the past 2 years, tayo po ay nagbigay ng message about the importance, no? In-explain natin yan dun sa mga nakaraang mga taon. But today, our message is not about the Communion Sunday. No? Tutuloy po natin yung ating series of sermons on parables. No? Last Sunday ay si Brother Errol yung nag-sermon. At ano yung sermon niya? Parable of workers in the vineyard. Yan. So ngayon, parable din. No? At sana mahulaan nyo yung ating parable sa ating introduction. Nung mga bata tayo, sinong matigas ang ulo? Wala ka ng matigas ang ulo? Ayun, no? Si Sisti yan, Tomas. Si Chester, Tomas. Ang galing naman, bata ka pa eh. No? No? Nung mga bata tayo, may mga pagkakataon ba na inutusan tayo ng magulang natin? Tapos sinabi natin, opo, pero hindi tayo sumunod. No? Tapos, meron namang mga pagkakataon na sinabi natin, ayaw po, pero nakonsensya tayo at sinunod din natin, ginawa din natin. Experience niyo yun? Siguro yung marami sa atin, kaka-experience ko din yun nung bata ako. Madalas sasabihin ko, ayoko, pero pag naisip ko, baka paluin ako pagkatapos. Ganun. O baka parusahan tayo pag hindi tayo sumunod. Later on, nagbabago yung isip natin. No? So, this is the parable. No? This is a parable at ito yung i-discuss natin. So, naalala nyo na? No? Sino to? Ano to parable na ito? Prodigal. Prodigal son? Close, close. Ano ba? Wala. Siguro isa sa magiging goal natin in this pulpit na lahat ng parables ay madiscuss natin, no? Alam niyo ba kung ilan ang parables ni Jesus Christ? Madami, no? So, yung series of sermons natin is itutuloy natin, no? Itong month na ito, no? On the parables of Jesus Christ. And today, we will gonna discuss the parable of the two sons. Yung talinghaga patungkol dun sa dalawang anak na inutusan ng kanilang ama na tulungan siya doon sa kanyang bukirin o vineyard. No? At yung isa umuo, pero hindi talaga gumawa. Yung isa humindi, pero sumunod din siya sa uli. So mga kapatid, tayo ay lumuko at tayo ay manalangin. Aming Diyos, aming Amang makapangyarihan sa lahat, uli nga po na napakabuti niyo sa aming mga buhay. Salamat po sa isang linggo ng pag-iingat at ngayon po ay narito kami sama-sama makikinig, Panginoon. At nawa, Panginoon, ay samahan mo kami sa aming pag-aaralan at sa mga kapatiran po na hindi namin nakasama sa pamamagitan po ng sa kadahilanan po ng mga maraming bagay na hindi po namin alam, Lord. Panalangin po namin na nasan man po sila ay samahan niyo rin po sila at nawa, Panginoon, ay patuloy niyo po kami pagpalain, Panginoon. At makita namin, Lord, ang aplikasyon nito sa aming mga buhay. Muli, Panginoon, ay nagpapasalamat kami sa pribileyo na kami ay patuloy na nakapagtitipon-tipon
sa lugarin ito, Panginoon, upang papurihan ka, makinig ng inyong mensahe para sa bawat isa. Muli, Panginoon, ito po ang aming panalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. So open your Bible, brothers and sisters, in the book of Matthew. Makikita po natin dito yung parable, Matthew 21. Verses 28 to 32. Okay. So, sama-sama po natin basahin. Ito po ay sa wikang Tagalog. Ano ang palagay ninyo rito? May isang taong may dalawang anak na lalaki. Lumapit siya sa anak nakakatanda at sinabi, "Anak, pumunta ka ngayon sa ubasan at magtrabaho ka roon." "Ayoko po," tugon nito. Ngunit nagbago ito ng pasya at nagtrabaho sa ubasan. Lumapit din ng ama sa ikalawa at sa ganun din ang kanyang sinabi. At tumugon ito, "Opo, ngunit hindi naman pumunta sa ubasan." "Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama?" "Ang nakatatanda po," sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Tandaan ninyo, ang mga manhiningin ng buwis at ang mga bayarang babae ay nauuna pa sa inyo na makapasok sa kaharian ng Diyos, sapagkat naparito sa inyo si Juan at itinuro ang pagsunod sa kalooban ng Diyos at hindi ninyo siya pinaniwalaan, ngunit naniwala sa kanya ang mga manhiningin ng buwis at ang mga bayarang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisit tumalikod sa inyong mga kasalanan at hindi rin kayo naniwala sa kanya." So nakita po natin, no? Kung papansinin po natin, yung una pong nilapitan ay yung nakatatanda, no? Pero ano talaga yung mga panganay? Sino yung mga panganay dito? Yung mga panganay talaga, no, masunurin, no? Kasi dito, ang unang nilapitan panganay, no? Tumanggi siya, pero sa huli, nagbago ng isip, no? Tapos yung pangalawa, yun yung nakababata, no? Pastor, bakit ganun? Di ba tayo mga Pilipino, ang madalas inuutusan, yung bunso, di ba? Si bunso ikaw pumunta doon. No? Ganun tayo sa kultura natin, mga bunso yung nababalugo ang bunso, no? Pero sa Jewish tradition po, no, ang laging first choice, kaya nga napakahalaga, no, nung firstborn, no? Yung firstborn nga ay dalawang portion yung kanyang mana, no? Ganun ang kalakaran sa mga Hudyo. So, hindi tayo magtataka kung ang unang uutusan ay yung panganay, no? So, ganun yung binibigyan ko lang kayo ng background, no, sa Jewish tradition. So, ano ba ang historical context? No, punta tayo dun sa historical context nito. No? At kung titingnan niyo yung inyong mga Biblia, dun sa mga naunang talata, ang issue kasi dito is they are questioning Jesus' authority. Kung kanino bang authority yan? Yung nagpapagaling ka, yung kiniklaim mo na ikaw yung Masaya, kanino authority yan? No? So dito mga kapatid, ay alam naman natin kung bakit ang ating Panginoong Jesus ay nagsasalita o nangangaral ng parables, di ba? Bakit? No? Kasi nga, ayaw niyang magkaroon ng pagkakataon itong mga religious leader na ito na magkaroon pa ng something against sa kanya. No? So, ang nangyayari kasi, pinipilit ng mga religious leader na magkaroon ng na may masabi ang ating Panginoong Hesus na hindi maganda, no? Para ito yung magiging sandata nila para maparusahan o para yun yan. Alam naman natin ang istorya, di ba? So, ganoon yung senaryo dito mga kapatid. At nung ina-address nila,
si John the Baptist. No, yung one na tinutukoy po dito mga kapatid ay si Juan Bautista. No? So ano yung pagkakilala natin kay John the Baptist? John the Baptist is the forerunner. No. Forerunner sa yung inihanda niya. No, yung pagdating ng ating Panginoong Hesus. Pero nakita naman natin dito, may mga naniwala kay John the Baptist at meron din hindi. No? Even the religious leader, naniwala sila, pero nung time na may konfrontasyon na, no? Sabi nila, hindi nila alam. No? Kasi tinanong sila ni Jesus, kanino ba nanggagaling yung aking authority? Nag-usap-usap yung mga religious leader. No? Kung babasahin yung mga naunang verses. Sabi, pag sinabi natin na hindi tayo naniniwala kay John the Baptist, alam ng mga tao na propeta si John the Baptist, babatuhin nila tayo. At pag naman tayo naniwala na ang authority nito ay nanggagaling sa Diyos, something like that, para naman nilang ipinamukha sa sarili nila na mali sila. So, yung mga religious leaders, to be safe, sabi nila, hindi po namin alam. So, doon na nagsalita ngayon ng parable ang ating Panginoong Hesus. Doon sa pag-aaral natin, I always say, most of the parables are pertaining to salvation. No? Mostly, no? Kung hindi man lahat ay almost all, no? Halos kalahati, more than half ay patungkol sa salvation, yung mga parables ng ating Panginoon. So, ano ba yung ibig sabihin ng talinghagang ito mga kapatid? No? Yung una, Jesus was comparing the church leaders to the sons. No? Sa tingin nyo, kanino kinukumpare ng ating Panginoong Hesus yung mga church leaders noong mga unang panahon na yun? Doon sa una ba o doon sa pangalawa? Kanino? Ha? Kanino niya kinumpare? Sa pangalawa. No? Sa pangalawa niya kinumpare. No? So, yung una, ang comparison nito ay yung mga tax collector, yung mga babaeng bayaran na nung una na nangaral si John the Baptist, hindi naniwala, pero sa huli, ito yung mga naniwala. No? Pero doon sa pangalawang anak na kinumpare ni Jesus Christ, yung mga religious leaders, oo sila. No? Then mga taong simbahan sila. Sila sana ang katulong ng Diyos upang ipalaganap ang mabuting balita o ang kaharian ng Diyos noong time na yun. Diba? Pero sa huli, wala naman silang ginawa. No? So, yun yung comparison. Ano? So, brothers and sisters, in that parable, ipinakita ng ating Panginoong Hesus yung hypocrisy. No? Naintindihan ba natin yung pagka-hypocrito ng mga church leader? No? Imagine niyo nung unang panahon, naalala niyo yung mabuting Samaritano. Naalala niyo yun? Diba? Merong dumaan na pari doon. Diba? Hindi niya tinulungan. Bakit? Bakit hindi niya tinulungan? Kasi kapag nabahira ng dugo ang kanyang mga kamay, no, hindi na siya pwedeng magsilbi sa templo. Kailangan niya magpalipas ng mga ilang araw o kailangan niyang magbugas na naman ng buong katawan niya. No? Ang dami-daming rituals, ang daming ceremony. No? Di ba? Imagine mo, taong simbahan to, hindi matulungan. Anong ibig sabihin? No? Sila dapat yung mga tutulong, pero hindi sila yung makatulong. No? So, ang pinapakita dito ng ating Panginoon, oo, ang gagaling yung magsalita, pero wala naman kayong gawa. So, nakita natin yung ibinibuild ng ating Panginoon dito. No? So, sa ating mga kapatid, ano yung ibig sabihin ng parable na ito? Merong dalawang anak. No? Minsan tayong mga
sakit sa ating tenga o ang sakit sa ating dibdib, nasagutin tayo ng ayoko po. No? Bawa si Brother Tondo, dito inutusan si Chester. Sabi niya, pumunta ka na doon sa tindahan, bumili ka ng ganito. Ayoko po. Siguradong tatamaan pala si Chester niya. No, kahit siguro sa akin, no, sabihin sa akin na ayoko po. No, kayo na lang, baka sabihin mas, kayo na lang ang pumunta po doon. Nangupo pa no? No, di ba masakit? Masakit sa atin. No? Pero, kung titingnan mo naman, kung may anak tayo ng opo ng opo, no? Sabi niya, oh, hugasan mo yung mga yan, laban mo yan, no? Bago ka umalis ng bahay, nag-part-time ka, pagbalik mo ng bahay. Ganun pa din, dinagdan mo pa rin yung ano, opo-opo lang umupo, tapos hindi naman ginawa. Di ba? Maiinis pa rin tayo. No? So, brothers and sisters, in the first place, no, doon sa in the first glance, sa unang tingin, parehong sablay eh. Di ba? Yung humindi na masasaktan ka, yung isa naman umuo ka, hindi naman gumawa. No? Pero mga kapatid, nung tinanong ng ating Panginoong Hesus, sino? No, sino sa tingin nyo ang sumunod sa kalooban ng Diyos? Kayo, sino sa tingin nyo ang sumunod? Yung una. No, kasi kahit humindi siya, alamine, sa uli, ginawa pa rin niya. No? So, ano ang makikita natin dito mga kapatid? So, in this part, brothers and sisters, meron po tayong tatlong spiritual lessons na gusto kong ibahagi dito. Una, if we say yes, our actions are what really matters. Pag nag-yes ka, di ba, madalas natin sinasabi, no, yung dapat tayo ay mayroong word of honor. Di ba? Pag umuo ka, oo talaga. No? Pag oo, hindi. No? Naalala ko tuloy lumabas si Brother Kimi, kagabi nagkwentuhan. No? Sabi niya, pag oo, kasi napag-usapan din namin si Tita Nieves sa kwentuhan. Sabi niya, oo, si Mami talaga, pag puti-puti, pag pula si pula. Ano? Pag oo, hindi. No? Ganun na, no? So, ganyan tayo dapat. Pag say yes, no? Oo talaga. No? Ipakita natin sa ating mga gawa. No? So, mga kapatid, sa ating pamumuhay, no? If we say yes, anong ibig sabihin ng yes? Minsan, umuha na siya sa akin eh. No? Anong ibig sabihin nun? We must show our commitment. No? Saying yes means our commitment. No? Hindi pwede yung, oo ka, sabi, hirap naman palang kausap nun. No? Diba? Umuha na, tapos, hindi pala, ayaw pala. No? Sabi niya, pangutangin niya ako, hindi pala. Ganun eh, no? Tapos hindi pala, sabi niya, no? Ganito. No? So, brothers and sisters, no? Ang mahalaga ay hindi yung pagsabi ng oo eh. Ang mahalaga ay yung ginagawa natin, no? So, in this part of the parable, mga kapatid, saying yes, no, is good as doing the job done. Diba? Walang tulad ng pangalawang anak mo, nag-uunga pero hindi naman ginawa eh. So, walang kwenta yung yes mo kung hindi mo isasagawa. No? So, brothers and sisters, when it comes to our spiritual condition, no? Hindi naman po tayo hinihinga ng Diyos ng perfection. No? Kaya nga dito, una, no, nagsabi ng no, pero ang mahalaga mga kapatid, sa huli ay sumunod tayo. Yes means we're committed to our living according to His will, to do the best of our ability and working to minimize our sins. Minsan kasi, yes Lord, no? Alam niyo ba yung kantang yes Lord? Yes Lord, yes Lord. Nung araw, madalas namin kantahin yun nung nasa Pilipinas kami, no? 90s kasi yung mga praise and worship rin. Pero pag
ng dahilan, no? Pero, ganun dapat tayo mga kapatid. When we say yes, we must be committed, no? So, pangalawa, if we say no, we can always choose to say yes later, no? Baka mga babae ganyan eh, no? Pabago-bago daw isip, no? Pero minsan, hindi po masama yun, no? Basta magbabago tayo ng isip for the better, no? Minsan kasi, no, may mga kilalang tao yung pag napanindigan na. Alam mo yun? Pag sinabing hindi, no, kahit masama na yung idudulot sa kanya, paninindigan niya yun. Hindi na siya magbabago ng isip kasi sinabi niya ng hindi, no? Minsan, no, may mga times na okay yun. Pero kung kitang-kita na natin, yung pwede ka naman magpalit ng isip kung mas magiging mabuti, di ba? No? Hindi porket sinabi mo ng no, no, masabi mo lang. Kasi may mga tao kasi ganun yung, yan si masabi. No? Pag sinabi niya na yan, paninindigan niya na yan kahit sabihin natin na hindi pa maganda yung imunga sa kanya. So, in our Christian life, brothers and sisters, once upon a time in your lives, mga kapatid, we say no to God. Tama? No? Hindi lahat tayo dito, no, na pinanganak, yes na agad tayo sa Diyos. Maraming panahon na nung unang tinawag tayo ng Diyos, Lord, pwede bang no muna? Saka na lang ako mag-yes. No? Pero sinasabi naman natin dito mga kapatid, if we say no, we can always choose to say yes later. No? Kaya nga, minsan maraming mga tao na ayaw sabihin, ayaw mag-church, ayaw nilang makilala ang Diyos kasi minsan alam nila what will be the cause. No? Ano yung magiging kapalit ng pagsunod ko sa Diyos? Minsan mainam pa yung mga taong gano'n eh. No? Na alam nila na kapag lumapit na ako sa Diyos, bibitawan ko na to, iiwan ko na to, no? Magbabago na talaga ako. Pero mga kapatid, ang magandang makita natin dito, no? Saying no, no, in later becomes yes for the better. No? Kaya hindi masama magbago ng isip. No? So, brothers and sisters, minsan kasi iniisip ng mga maraming tao, hindi ako mahal ng Diyos. Hindi na ako mapapatawad ng Diyos. No? Sabihin nila, yung mga kriminal, sabihin nila minsan, kaya ayaw nilang lumapit sa Diyos, hindi kayang patawarin yung kasalanan nila, iniisip nila yung gano'n. Pero mga kapatid, ang maganda pong makita natin dito, no, ay yung habag ng Diyos ay laging nariyan. Amen? No? The beauty of this parable and of God's love and mercy. So He will never turn down a yes. No? He will never throw your previous no. Kaya nga mga kapatid, He will never turn down a yes. No? He will never throw your previous no. Diba? Hindi porket kahit mga kapatid, napakaraming mong beses na nag-no sa Diyos, hindi po niya yun ibibigay o ibabato laban sa atin. Ang iniintay niya mga kapatid ay yung ating yes. So say yes. Pangatlo, we are always welcome. Kaya nga mga kapatid, kahit na yes, no, kahit no, mag-no ka man ng mag-no, ang importante sa Diyos, inaantay niya na mag-yes ka. So, He is just waiting to welcome us in His kingdom, brothers and sisters. So, ang isa pong maganda sa ating Diyos, mga kapatid, is God's enduring grace and forgiveness. Last Sunday, o dun sa mga nakakaraan nating devotion, may mga nabanggit tayo, ilang beses ba natin
77 times 7. Ibig sabihin, no, walang limit. Magpapatawad ng magpapatawad. Ganun po ang ating Panginoon. Ganun po ang Diyos sa atin, mga kapatid. Kahit maraming beses tayo na tumanggi, nagsabi ng no sa Kanya, iniintay lang tayo na magsabi ng yes. So mga kapatid, ang maganda dito, meron pong laging timing. May laging timing. Minsan, pinipilit natin ang mga tao na mag-yes ka. Mag-yes ka, mag-yes ka. Sa Diyos, pinapatanggap natin, pinare-recite natin ang mga panalangin na acceptance prayer. Naalala ko tuloy, nung tayo ay, nung mga ilang panahon na yung nakakaraan, no? Meron tayong na-encounter na, nung nag-ano tayo, sa Pinas, nag-blood ano tayo? Ha? Medical mission. Marami tayong na-encounter doon. Si Brother Don may na-encounter doon. Hindi makakalimutan ni Brother Don. Meron din namang mga tao na pumunta. No? Hindi ko makalimutan din yung pumunta. No? Yes naman siya ng yes. Oo naman siya ng oo. No? Nag-pray. Oo siya. Tinatanggap mo ba si Kristo? Oo nang oo. Pero yun pala yung una huli mong makikita siya. Wala rin. So mga kapatid, hindi po natin timing. Even people will say yes, no? Pero sa loob nila, no pala. No? At may mga taong no ng no, pero darating ang panahon that they will say yes to God. Amen? So mga kapatid, in the application of this parable sa akin, mga kapatid, hindi po mahalaga yung sa labi lang. Mabuka ka lang. Sa lips lang. Yes ka lang ng yes, pero kulang tayo sa gawa. So, as John Stott wrote, meron po isang quote dito, greatness in the kingdom of God is measured in terms of obedience. Greatness in the kingdom of God is measured in terms of obedience. So brothers and sisters, in our church, in this pulpit, madalas natin sinasabi, mga kapatid, that the doctrine of grace, no, yung salvation is not cheap. Ang problema kasi, maraming mga lumalabas ngayon na cheap grace. Madalas din natin narinig sa ating mga Bible teachers yung easy bilibism. Basta maniwala ka na. Maniwala ka lang, ligtas ka na, wala ka nang gagawin. Pinabababa natin, no? Pinalalabdaw natin ang doktrina ng kaligtasan. Pero mga kapatid, ang generation ngayon, yun po yung itinuturo. The present generation is creating a generation of sayers and not doers. Puro salita lang, kulang sa gawa. Nami-misunderstood po natin yung doktrina ng salvation through grace. Ang problema kasi, extreme. Maraming nagsasabi na gumawa ka ng mabuti, maliligtas ka. Yung isa naman extreme, no, basta maniwala ka na, wala ka nang gagawin, no, ligtas ka na rin. So, Pastor, ano ang tama? Brothers and sisters, if we are truly saved, lalabas po yan sa ating mga gawa. The fruit of our salvation, yung good works, lagi kong sinasabi, good works before salvation is useless. Ano yung ating definition of grace? It is unmerited favor. So lahat ng gagawin natin before we are saved, brothers and sisters, ay walang kabuluhan. So brothers and sisters, sabihin niyo naman, kailangan bang sumunod sa utos?
Kailangan. Because that will fortify, that will be the sign that you are saved. Meron ba kayong kilala na ligtas pero patuloy na namumuhay sa kasalanan? Di ba wala? So, ang ating mabubuting gawa ay nangangahulugan din, mga kapatid, na tayo ay ligtas. Ang mga tunay na ligtas, gagawa yan ng mabuti. Pero kung sasabihin nilang ligtas at hindi nakikita sa kanilang mga buhay, ang kabutihan, mga kapatid, hindi po sila nagsasabi ng totoo. So brothers and sisters, in relation to our Word Communion Sunday, ngayon na tayo ay narito, may relasyon sa Diyos, mga kapatid, ang kailangan po natin ay magpatuloy tayo. Having relationship to someone, diba? Kapag tayo ay may relasyon sa isang tao man, diba, ginagawa natin yung mabuti para sa Kanya, nagpapakabuti tayo sa Kanya, ginagawa natin yung gusto niya, ganun din po sa Diyos, mga kapatid. If we are establishing a relationship to God, kailangan po meron din tayong pagsunod. Ginagawa natin yung gusto ng Diyos sa ating mga buhay, mga kapatid. At yun ang meaning na pakikipag-isa. Kasi kung hindi po natin sinusunod ito, hindi natin ito ginagawa, hindi tayo tunay na kaisa ng Diyos. So, as we end this message, brothers and sisters, the question today is, what kind of son are we? Tayo ba yung son number 1 o tayo yung son number 2? Mga kapatid, ang sagot po, tayo ang son number 1. Because once in our lives, brothers and sisters, we say no. We said no to God. Maaaring hindi pa yung time natin talaga to express our deepest love sa Diyos in terms of our ministries. Pero mga kapatid, nariyan na tayo. Narito na tayo. We are saying yes to God. Even though yung unang tawag sa atin ng Diyos ay we said no. So mga kapatid, magpatuloy lamang tayo. Kung hindi pa talaga natin nararanasan sa buhay natin ang pagbabago, kung hindi pa talaga natin nararanasan ang kaligayahan ng relasyon sa Diyos, mga kapatid, maybe it's about time to say yes and do it. Minsan kasi kulang tayo sa gawa, mga kapatid. Umiiral sa atin ang ating sarili pa din. Ang ating sariling kagustuhan. When we say yes to God, kailangan natin yung yes ng buong puso, buong isip, at buong kaluluwa. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit.